Today's question is, what is the sword of the Spirit? In this video, I'll answer that question from a biblical perspective. Then afterwards, as always, I'll share some helpful resources, so stick around until the end. The phrase sword of the Spirit is found only once in Scripture, in Ephesians chapter 6, verse 17. The sword is one of the pieces of spiritual armor Paul tells the Ephesian Christians to put on as part of the full armor of God that will enable us to stand our ground against evil. Ephesians chapter 6, verse 13. The sword is both an offensive and defensive weapon used by soldiers or warriors. In this case, it is a weapon belonging to the Holy Spirit. Swords were used to protect oneself from harm or to attack the enemy to overcome or kill him. In both cases, it was necessary for a soldier to get rigid training on the proper use of the sword to get maximum protection. All Christian soldiers need the same rigid training to know how to properly handle the sword of the Spirit, which is the Word of God. The sword that Paul refers to here is the Holy Scriptures. We know from 2 Timothy chapter 3, verses 16 through 17 that the Word of God is from the Holy Spirit and written by men. Since every Christian is in the spiritual battle with the satanic and evil forces of this world, we need to know how to handle the Word properly. Only then will it be an effective defense against evil. But it will also be an offensive weapon we use to demolish strongholds of error and falsehood. 2 Corinthians chapter 10, verses 4 through 5. God refers to his word as the sword in Hebrews chapter 4, verse 12. Here the word is described as living and active and sharper than a double-edged sword. The Roman sword was commonly made in this manner. The fact that it had two edges made it easier to penetrate as well as to cut in every way. The idea is that of piercing or penetrating. The Word of God reaches the heart, the very center of action, and lays open the motives and feelings of those it touches. The purpose of the sword of the Spirit, the Bible, is to make us strong and able to withstand the evil onslaughts of Satan, our enemy. The Holy Spirit uses the power of the Word to save souls and then to give them spiritual strength to be mature soldiers for the Lord in fighting this corrupt and evil world we live in. The more we know and understand the Word of God, the more useful we will be in doing the will of God, and the more effective we will be in standing against the enemy of our souls. Thank you, Lord. Ituloy po natin ang palakpak na iyan para sa Panginoon. Sabi natin, praise the Lord! Hallelujah! 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 We bless your name, O God. Thank you, We worship you in this place. We thank you, Jesus, for another day that you have given us, Lord. Our Lord is truly amazing. Amen. Tayo ay dinala ng Panginoon sa lugar na ito. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Napakainit po, no? Ang init sa labas. Sabi nga pinatay na ang aircon. Mainit na. Mga anong oras pa lang mainit na agad, no? Well, na-miss ko po kayo, mga kapatid. Wala po ako nung Sunday. Pagpaumanhin po ninyo, wala po ako. Welcome po ang lahat, no? Sabi po, ang magpasalamat sa Diyos ay isang mabuting bagay. Amen po ba? Amen. Yes, amen.
At sabi po sa salita rin ng Diyos, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. At tunay nga na ang Panginoon itinanim sa ating mga puso ang pagpapasalamat. Diba? Hindi man sa material na bagay, kundi sa kanyang pag-iingat, sa kanyang mga biyaya sa bawat araw, sa ating kalusugan. Ito ay biyaya ng Diyos sa atin. Ngunit, wag din natin kalimutan na ang bawat isa ay binigay ng Diyos. Tayo nandito sa kwarto na to, sa room na ito, binigay ng Diyos ang mga buhay dito, no? Ako po, ayokong palagpasin ang linggong ito na hindi kayo napapasalamatan. Kayo po ay blessing sa aking buhay. Gusto ko pa kong sabihin, salamat sa'yo, binigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Salamat sa'yo. Kailan niyo po huling nasabi sa katabi niyo, salamat kapatid. Kapatid kita sa Panginoon. Salamat. Ikaw ay blessing sa buhay ko. Kamayan niyo po yung mga katabi niyo at sabihin niyo po sa kanila, salamat kapatid. Salamat sa iyo. Binigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Binigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Salamat sa iyo. Ngayon, sa ilang taon po ng Montalban Community Church of Jesus Christ, at sa ilang taon po na nandito tayo sa upper room, may mga pagkakataon, no? Dahil magkakaibang tao tayo, nasaktan natin ang isa't isa. May mga pagkakataon na sungitan natin. May mga pagkakataon na yung mga personal na mga bagay sa atin ay nakasakit sa ibang tao. Ngunit sa biyaya ng Panginoon, tayo ay nagpatawaran, tayo ay patuloy na nagmamahalan. Sabihin natin sa kapatid natin, no, salamat kapatid, inunawa mo ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Binigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Binigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Salamat sa'yo. Bilang Kristiyano, isa po sa nilook forward natin, yung mga pagkakataon na nagsasama-sama tayong mga magkakapatid. Hindi po ba? Amen po ba? At masarap sa pakiramdam po, yung mayakap natin, yung mga kapatid natin. So, let's take this chance. Umikot po tayo, yakapin po natin yung mga kapatid natin, sabihin po natin, mahal kita sa Panginoon. Salamat sa'yo. Minahal mo ko, tinanggap mo ko, at mahal kita sa Panginoon. Umikot po tayo, yakapin natin ang mga kapatid natin, kamayan natin, sabihin po
sa inyo, sabihin niyo po sa Kanya, salamat, kakampi kita. Hindi kita kalaban. Salamat sa iyo, kapatid. Salamat sa iyo. Binigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo pa. Salamat sa iyo. Binigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Salamat sa iyo. Last time, for the last time, sabi mo, salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Binigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat sa inyo pong lahat. Tulad po ng sabi ko kanina, isa po kayong malaking blessing sa gawaing ito. Isa rin po kayong malaking blessing sa buhay ko, sa buhay ng bawat isa. At ang Diyos po ay may reason kung bakit po tayo pinagsama-sama sa mga nagdaang taon, bakit tayo pinagtagpo, pinagkakilala. Kaya marami pong salamat sa buhay ninyo. God bless you po sa inyong lahat. Yes, amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon po, patuloy po tayong magpuri sa Panginoon. Patuloy po nating ihanda ang ating mga puso. Napurihin siya, no? Sabi po, isang bagong awit ang itinuro, sa akin itinuro. Papuri sa Diyos. Ang awit ng puso, matatakot ang bawat makakasaksi at magtitiwala sa Diyos na si Yahweh. No, may kalungkutan man ng mga puso natin itong mga nagdaang araw. Ngunit patuloy na ang Diyos ang nagpapalakas sa ating mga puso. Siya ang nagbibigay sa atin ng kaaliwan. Kaya natututo tayong umawit, natututo tayong mag-rejoice muli. So patuloy tayong umawit ng masigla, ng may pagmamahal, ng may paggalang, ng may pagpupuri sa ating Diyos. Kalungkutan ko'y pinawi, magalaman ang ibigay. At sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Kalungkutan ko'y
matanda pa sa atin. Ngunit ang Panginoon laging bago. Yung mga kantang yon para sa Kanya. At tulad ng Kanyang mercy, bago araw-araw. Salamat sa Panginoon. Hindi ito natutuyo, hindi nauubos, tulad ng Kanyang pagmamahal at pag-unawa sa atin. So talagang hashtag, thank you Lord ka talaga. Ano? Hallelujah! Hallelujah! Ngayon, pinsan po, alam po natin ng ating Panginoon, no, ay talagang kabanal-banalang Diyos. Ang nikatiting na kasalanan ay hindi makakapasa sa Kanya. No, ayan, kasing liit ng white lie. Puti man ito, na sinasabi nilang kasalanan pa rin yan sa Panginoon. Ngunit may mga pagkakataon, no, na hindi tayo makalapit sa Panginoon. Pero tingin lang natin yon, diba? Kasi ang Panginoon, ano siya, tapat siya sa atin. Sabi nga niya sa atin, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingan. Salamat, Panginoon, na kapag kami ay lumalapit sa iyo, hindi mo kami tinataboy, Lord. Salamat, Panginoon, ikaw ay tapat. Nakakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesucristo, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Panginoon, hayaan mong lumapit kami sa iyo, Lord, at purihin ka. Ang iyong banal na pangalan, Panginoon, ang aming itataas sa lugar na ito.
Nagpapasalamat po kami, Amang Banal. Ikaw ang nagsimula ng relationship sa amin. Salamat po, Panginoong Hesus. Tinupad niyo po ang pag-ibig sa amin nang ikaw ay namatay para sa amin. Salamat po, Panginoon. Marami kaming dapat ipagpasalamat sa iyong ginawa. Hindi man po masaysay ng aming mga labi. Pero Panginoon, mula sa aming puso, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin ang iyong mga gawa. Salamat po sa iyong nilayon sa aming mga buhay. At ito'y nagpapatuloy, Panginoon, sapagkat natagpuan namin, Panginoon, ang tunay na kayamanan, ikaw, Panginoon, sa aming buhay. At salamat, Banal na Espiritu, na siyang patuloy na nagbibigay ng liwanag sa amin, ano man ang aming pinagdadaanan, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, nalaman po namin na ang iglesia niyo po, Panginoon, ay lagi niyong pinapatnubayan ng iyong Banal na Espiritu. Salamat po sa bawat liwanag sa kabila, Panginoon, sa ang mundo, Panginoon, ay walang pag-asa. Pero nagpapasalamat po kami sa Banal na Espiritu na siya nagbidulot sa amin ng pag-asa, lalo na sa mga salita na amin napapakinggan. Salamat po na marami. At hayaan niyo po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, hayaan niyo po ang iyong pangalan ay madakila pa rin, Panginoon, sa bawat sandali, sa bawat oras, Panginoon, ng aming pakikinig na iyong salita. Dalangin namin ang kapayapaan na hindi malirip ang siyang aming tanggapin, Panginoon. Sa kabila, Panginoon, na mga nangyayari sa daigdig, Panginoon, sa mundong ito, kaguluhan, Panginoon, crisis, Panginoon, krisis na nangyayari, Panginoon, hindi lamang sa aming bansa, sa iba't ibang sulok ng bansa. Salamat po, nariyan ka. Nagpapatuloy, Panginoon, na ginagawa niyo po ang iyong kalooban upang kami pumayapa. Salamat po na marami sa kapayapaan. Salamat po sa kalakasan, dulot na iyong mga salita. At kagalingan, Panginoon, at kapahingahan na nagdudulot ito sa aming mga buhay. Salamat po na marami upang ang pakibaka namin sa mundong ito, Panginoon, ay maging malakas, Panginoon, sa pamagitan ng iyong banal salita, Panginoon, na maiyahayag, Panginoon, at sa bawat araw, Panginoon, namin pakikinig ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, at hayaan niyo po, Panginoon, ang mga may karamdaman din, Panginoon, sa panahong ito, Panginoon. Dalangin namin ang kagalingan. Panginoon, ang may sakit sa likuran, Panginoon, pagalingin niyo po, Panginoon, ang kanyang tiyan, Panginoon. Si Maki, Panginoon. Salamat po sa complete healing. Salamat po sa restoration. Ng mga sistema, Panginoon, na nasa katawan niya, Panginoon, na hindi nagdudulot na maganda, iwaksin niyo po ito, Panginoon. At di lamang siya, Panginoon, ng mga dumaranas na sa banig na karamdaman ngayon, na mga kapatiran namin, Panginoon, pagalingin niyo po sila, Panginoon. May your healing grace, Panginoon. I-anoint niyo po sila, Panginoon, ng healing, Panginoon. Ikaw ang dalubhasang manggagamot, Panginoon. At salamat po sa mga nanlulumo, Panginoon, na ikaw po magpapalakas sa kanila, Panginoon, spiritual, Panginoon. Nasa gayon manumbalik sila ngayon, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Nasa gayon, Panginoon, na maghintay sila sa iyong pagbabalik. Maghintay kami habang naghihintay po kami, Panginoon. Lalakas po kami ng lalakas. Hindi kami mapapagod gaya ng agila. Salamat po na marami, Panginoon. Pinupuri ka na po namin. Hindi pa man namin napapainggan, alam po namin, handa niyo pong mabuting bagay at masustansyang pagkain, Panginoon, para sa amin. Dakilain ka lamang, maluwalhati ka, walang maiwan sa amin, maialay namin ito sa iyo, sapagkat sa iyo nagmula ito. Pinupuri ka po namin, dinadakila. Sa ngalan po ni Jesus, na aming Panginoon, manunubos, tagapagligtas, tagapangalaga, umaalalay sa amin sa lahat ng araw ng aming mga buhay. Purihin ka. Amen and amen. Opo na po tayo. Isa pong mabiyayang araw ng linggo sa ating lahat. Thank you, Lord. At alam ko po na panahon natin na magpagdiriwang ngayon ng, ang tawag dyan, yung palaspas. Di po ba ngayon yung tinakdang araw na palaspas? Ito po yung isang salita na nung lumakad ang Panginoon, naglagay sila ng mga dahon-dahon, di ba? Sumisigaw sila ng Hosanna in the highest. 3 taong nakalipas, siya po ay pinapakong sinabi, ipako sa krus. Yung mga nagsabing Hosanna in the highest, matapos mangaral ni Jesus Christ sa kanila't nasaktan, ipako na sa krus yan. 3 years si Jesus Christ nagministry. At dahil sa mga aral niya na nakakasakit marahil sa kanila,
ay yun po ang ginawa kay Jesus Christ. So sige po, ang iglesia ng Diyos na buhay, keywords po natin gaya ng kawal. Sabi niyo po kawal. Ganda po na image na yan. So ang open lang po niya yung bunganga at saka yung mata. Gustong gusto ko po yan. Ephesians chapter 6 verse 11, key verses na siyang aalalay. Magbihis kayo ng buong kagayakan, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Naglipa na po ang ating kalaban. Ang dyablo po kumikilos. Ang dyablo po, even po sa lahat ng area ng ating buhay, nandiyan po yan. Gustong pumasok, gustong mag-penetrate, gusto tayong luubin. Sa pamilya, po pwedeng gawin niya po yun. Sa ating school, sa ating trabaho, sa lahat, paglabas pa lang po natin ng ating bahay sa loob pa nga lang, hanggang paglabas sa lahat ng araw natin buhay, talagang gusto niyang pumasok. So, magbihis tayo. In 2 Timothy chapter 2 verse 3 and 4, mahalaga po yung salita, magsitibay. Makipagtiis ka sa akin ng kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Verse 4, kasama po yung pagtitiis na ating tinatalakay. Sino mang kawal na sa pagkakawal ay hindi nakikihalubilo sa mga bagay sa buhay na ito upang siya ay kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal. Purihin po ang Panginoon. Spiritual warfare. Ang mga kagamitang kompleto sa pakikipagdigma, verse 14 to 18, pupuntahan po natin siguro mamaya kung may time pa po ako ng verse 18. Ito po yung una, sariling pagkasanay o kasanayan. Sabi niyo po, sariling pagkasanay. Kasi ang sariling pagsasanay, dito natin may enhance kung anong gift ang may binigay ang Panginoon sa atin para lumaban. So hindi natin magamit-gamit yung gifts kasi ayaw natin magpasakop doon sa mga area na tinutukoy dito. Sana maintindihan niyo po ako, kumbaga sa isang salita, parang merong ibinigay ang Panginoon sa atin na gift para mag-ano sa Kanya, maglingkod sa Kanya. Pero nahadlangan po yun dahil tayo mismo ayaw natin isuot ang mga bagay na ito para magawa natin ang purpose ng Panginoon sa atin. Halaga po siya. Kasanayan, pag sinabing kasanayan, ito po yung isang salita na wala ka ng parang hindi mo na pinipilit na gawin. Kusa po ito. Sabi niyo po, kusa. The last enemy stand po ay myself. Importance po yung sarili na dapat makita natin, kalaban natin ito kasi nandito yung problema. Hindi yung kapwa nating Kristiyano o mga tao sa labas. O yung pamilya natin, hindi natin kalaban yan Tayo talaga may problema. Siguro hindi pa tayo malalim sa salita ng Panginoon kaya tayo nagkakaproblema sa kanila. Nagkwento nga ako sa kapatid ko, merong humamon sa akin ng suntukan lagpasan ko lang siya. Hinahabol pa rin ako. Kasi siya naman talaga may mali. Tamatlong linya sila Ako nag-iisang linya lang ako Gustong umovertake. So hindi natin kalaban yon. Hindi ko kalaban yon. Sabi ko, mainit ka. Lagpas tayo. Mainit na panahon. Diba? Ang kalaban natin, hindi sila. Ang kalaban natin, huling kalaban natin, sarili natin. Kasi gumagawa ang dyablo para makapenetrate sa atin. Para makapuntos ulit siya. Wag na, sabihin natin, wag na. Tama na siya. Gagawa na po tayo. The word stand, Greek word po, yung establish, set up, stand still, working system. Yan po yung nakalagay po sa Griego. At yan po sinasabing magsitibay ang kusang gumagana yan dahil kasanayan na yan. Pag ginagawa mo na, sinasanay mo na sarili mo, etong puntos na ginagawa natin para ito'y nagpapatuloy na gumagana ang sistema. Kaya isa lang ang mawala po dito, hindi po gagana ito ng maayos. Pag may isang kakulangan dito, hindi po ito makapapakinabangan ng may kausayan. Kasi dapat talaga maganda yung takbo natin. 7 elements on God's working system to His church. Una, belt of truth. Pangalawa, breastplate of righteousness. Pinag-aralan po natin yan. Pangatlo po, yung feet shod with the preparation of the gospel of peace. Pang-apat po, shield of faith. Pinag-aralan po natin siya. At yung dito po tayo medyo tumigil ng konti. Napakahalaga po niyan. Pag sinabing shield of faith, even sa may helmet of salvation, panlima, isa rin po yan na shade. Sabi niyo po shade. Hindi lang po siya door, shade po yan. Yung faith po kasi
Cover po sa lahat ng ating kabuuang pagkatao. Shield po sa atin yan. Kaya lahat yan protected po yan pag yan lagi nating inuuna, yung pananampalataya. Kaya nga sa verse 10, tumingin tayo sa Panginoon na siya ang may kapangyarihan ng kalakasan. Di po ba? Amin po ba? Lagi tayo nakatingin po doon. Kasi pag nakatingin tayo sa tao, babagsak po tayo. Kaya nga napakahalaga ng shield of faith. At ito pong pag-aaral sa itong huling-uling ito, na una, ang turbante ng kaligtasan, yung helmet of salvation, mahalaga po yung posisyon. May posisyon po yan. In mga nauna, ganun din po, mahalaga po yung ginagamit natin yung belt of truth. Ginagamit po natin yung breastplate of righteousness, yung posisyon niya, paano ito pinagkakahulugan ni Apostle Paul. At saka yung ating pangangaral, dahil ito'y dapat, ang tumapatakbo dito ay yung pananampalataya na regalo ng ating Diyos. At yung turbante ng kaligtasan, mahalaga yung place and position sa head. Yan po, nakita po natin. Mahalaga po yan. Una, pinag-usapan natin yung kaisipan. Kasi yan, nakatago po yan eh. Kahit wala po tayo helmet, nakatago po yan, di po makikita yan. Sino nakakakilala na isip natin? Wala po, di po ba? Pero po pwedeng may salarawan yung iniisip ng tao sa kanyang ikinikilos. O pwedeng may salarawan pero hindi perfect ang kanyang isip na makita natin. Hindi mo maaaring may salarawan lang pero hindi mo talagang eksaktong maintindihan kung ano laman ng isip ng tao. Liban na lamang ang kanyang espiritu. Kaya nahiramen, sabi po yan sa Korinto. So, tingnan po natin. Pangalawa po, pandinig. Mahalaga po yung pandinig na pinag-usapan natin na nakaraan. Kasi pagka tao pinasok ng peer, dininig niya ng dininig yung peer, ano po mangyayari? Kakainin po siya ng sistema ng peer. Wala nang kapayapaan. Pero pag minimeditate mo salita ng Panginoon, faith comes by hearing and hearing by the word of God through Christ Jesus our Lord. Sa pamamagitan ng pangaral kay Jesus Christ, kung yun ang minimeditate natin, ano mangyayari? Kapayapaan at kalakasan. Katagumpayan. Kaya yung system na yun, lalakas ang lalakas. Pag yung bulong na mundo, pinakinggan natin, ano pa mangyayari? Papasukin tayo, pag in-entertain mo yan, mamaya-maya, iniisip mo na. Mahalaga yung pandinig, kaya sarado po yan eh. Sa pakipagdima, dapat sarado yan kasi napakinggan niya lamang yung utos ng kanyang general kung anong dapat gawin. Pangatlo po, paningin. Mahalaga yung paningin. Pagka ang paningin natin ay may liwanag, sabi ang puso natin, maliliwanagan ang ating buong pagkatao. Naalala nyo? Nakaraan. At etong pang-apat, ito po yung ating naiwan. At saka yung pang-limang points, pa-under po siya ng ang head o yung yung position nito. Yung turbante ng kaligtasan, may naiwan po tayo. Yung pang-apat kapatid, ano po yan? Pananalita. Bakit sa kapatid, patingin nga po ng image po natin, bakit open po yung bibig niya? Sa anong yan? Tapos mata lamang po, pero ilong nakasarado siya. At ito, sarado. Silyado rin po ito. Helmet of salvation. Kailangan natin iligtas ang mga ito. Kasi itong tenga, madalas itong pag nakarinig, madalas makatangi tayo. Po ba? Anak nga natin, pag dumaing kahit wala sa lugar napapainggan natin naibibigay natin na hindi naman dapat. Hindi tayo sensitive. Kaya dapat maging sensitive po tayo. Kaya ito sensitibo to para sa Panginoon lang to. Kasi ito, pag anong tingin ito, dapat laging nakapokus sa kalaban. Mata. At itong bibig, paano kaya ito magagamit? Kasi position po ito, bakit yung helmet ito may bukas siya? Position ito para sa kanyang sarili. Sabi niyo po, sarili. Alam niyo po ba, itong bibig natin, dapat ginagamit ito sa atin. Hindi ito ginagamit sa tao. Ang sabi ng Bible, ang bibig natin, dila natin, ginagamit natin sa pag-alimura ng tao, ginagamit natin sa pagpupuri. Sabi sa Hebrew. Huwag nawang mangyari. Ang sabi ng Bible, Matthew, sabi niya, pananagutan ng tao ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig. Take heed.
Makinig kayo, yung bibig ba natin, saan natin ginagamit? Ang purpose nito, sinabi ko nga nakaraan, yung lungs natin, kaya bakit nakalagay po yung breastplate, kailangan niyang hininga niyan, ibinabalik yung papuri sa Panginoon. Ito nagsasalita. Hindi dapat ito gamitin, makinig kayo, hindi dapat ito gamitin sa pakikipaglaban sa kapwa. Hindi ito ginagamit sa salita ng masama sa kapwa. Hindi ito ginagamit panchismis sa kapwa para siraan. Ito'y ginagamit sa sarili. Ang sinasabi nito, meditation po nito, hindi, susundin ko yung utos ng aking master. Hindi ako makikinig sa iba. Ito'y salita para gamitin mo sa mga sistema ng katawan natin. Hindi ka gagana katawan. Ang gagana yung spiritual. Kaya nahiramin. Maintindihan po natin yan mamaya. Hindi po ito ginagamit ng paninira ng kapwa kahit nakagawa sa'yo ng mali. Ngayon, sa akin, marami akong na-encounter na pinapalampas ko kahit magmura yan. Hindi ko papalitan ng salitang hindi maganda yan. Kahit may ginawa sa'yo masama, hindi mo papalitan ng masama yan. Ang lagi ko sinasabi ngayon, ginagamit ko pong salitang ito, kapayapaan. Hindi tayo nakikipag-away eh. Amen. Mahalaga po ito, saan pa natin ginagamit ang ating dila o pananalita, ang ating bunganga. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Ito ginagamit ito sa pangangaral sa iba. Ginagamit kasi ito rin sa sarili. Na pag-usapan natin mamaya kung maabutan ko pa na masabi po ito. Kasi kasi sa panalangin, kahuli-huli ang item po natin yun eh. Ito'y ginagamit sa pangaral, panalangin. Panalangin para ano? Panalangin ba manira? Hindi. Life and death are in the power of the tongue. Dapat ito, ginagamit ito sa buhay. Ang sinisira nito, yung ginagawa ng katawan. Dapat, sinusupil. Sabi niyo po, sinusupil. May self-control, ginagamit ang salita. Pinipigilan. Inuutusan ang katawan na huwag gawin ang mga bagay na hindi kaaya-aya. Kaya nahiramin. At sa di ka panahon na sumawata ka, sinasawata nito yung salita ng Panginoon. Mahalaga po ito. Kaya ito ginagamit sa mga pinapangaralan at sa Kanya. Saan ginagamit to? Sa sarili at sa pangangaral sa kapwa. Pagtuturo ng salita ng Panginoon. Hindi yung lagi tayong may say sa mga tao. Ay siya no ganito eh. Mag-ingat ka. Mag-ingat po tayo, pare-pareho po tayo. Kaya ako, sinusubukan ko na, tinuturuan ko sarili ko na huwag magsalita sa aking kapwa. Lalo na sa church. Ang sabi ng Panginoon pa, sabi kay Paul, hindi pa siya na-encounter niya si Jesus Christ, di ba? Sabi niya, sumisikad ka sa matulis na bagay. Huwag mong anuhin yung iglesia ko. Ako kalaban mo eh. Pagka nagsalita ka na hindi maganda sa kapatiran, kinakalaban mo ang Panginoon. Mag-ingat po tayo. Mahalaga po yan. Sabi, sumawata ka, sumaway ka. Magsaway tayo, pati tayo, sawayin din natin ang sarili natin. Hindi yung iba, puro sinasaway natin, sa atin din yan. Amen po ba? Kanya-kanya po tayo ng ibinigay ng Panginoon para gamitin tong weapon na ito eh. Hello? Armor po ito at weapon po ito at the same time. Kaya nahihiramin. Ng buong pagpapahinuod at pagtuturo, verse 2 lang pala siya. Okay. Dapat tayo nangangaral, dapat tayo pinapangaralan sa sarili natin. Dapat tinuturuan nila sa sarili natin, mali ka ha, nagkakamali ka. Hindi yung nagkakamali ka. Ikaw, mali ka. Kakamali ako.
Napakabigat, makinig kayo mabuti, nakalabayan ng sarili natin pag hindi tayo nagpakumbaba. Kasi punong-puno tayo ng pride. Pag wala ang salita ng Panginoon, talagang nagmamalaki tayo. Salamat sa Panginoon, may salita ng Panginoon para magpakumbaba tayo. Para humarap tayo sa Panginoon na tapat at dalisay. Amen po ba? Mahalaga po siya. Sabi niya po dito, James chapter 1 verse 17 to 19, ang bawat mabuting kaloob ay ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buwat sa itaas. Nung tayo ba ay sanggol, meron na ba tayong nilabas sa salita na bukod na galing sa Panginoon? Kasi ang salita ng sanggol, isa lamang po binibigkas niyan. Ama, Papa. Unang babanggitin niya, Papa, mean to say, iyan po'y sumasamba na kaagad sa Diyos. Pero nung nagkaisip na, marunong nang magmura, di po ba yung mga bata, di ba? Hindi mo naman tinuturuan kung ano sinasabi, kabastusan. Hello? Kasi ang tunay na ginawa ng Panginoon, buwat sa Diyos yan eh. Kaloob yan, ibinigay itong panalita ito para sambahin siya, luwalatin siya. Sakdal po ito. Pasakdalin nawa natin ang ating mga salita. Kaya nahir, amen. Na bumaba mula sa Ama ng ilaw na walang pagbabago ni kahit anumang pag-iba. Tinutukoy niya po dyan si Jesus Christ. Tinanggap natin si Jesus Christ. Papagamit pa ba natin to sa iba? Verse 18. Kasi ano po ito, hanggang verse 19 to. Tingnan niyo po yung context ha. Sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Na born again tayo sa pamamagitan ng faith na binigay sa atin para ang pangangaral sa atin tanggapin natin. Mahalaga po yan, pinanganak yan. Upang tayo maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Pangunahing bunga, pag sinabi, makita sa atin yung produkto ng ilaw, produkto ng Diyos. Tingnan niyo po yung context, verse 19, para makita natin. Ipinanganak tayo, naborn naging tayo ng salita ng Panginoon. Verse 19, nalalaman niyo ito, minamahal kong mga kapatid, ngunit magmaliksis ang bawat tao saan? Sa pakikinig, magmakupad sa panalita. Context po niya ito, pakikinig at ito. Galing sa Panginoon yan, ngayon nagagamit natin yan sa hindi maganda. Tigilan na po natin. Help me, Lord. Sabi niya, kaloob ng Panginoon yan, buhat sa itaas yan eh, sakdal yan eh, dapat sakdal to. Kaya maging makupad tayo sa sabi niya, maliksi tayo sa pakikinig, quick to hear, slow to speak, sabi po sa English. At yan, kasunod po niyan, magmakupad sa pagkagalit. Ibig sabihin, magtimpi ka, huwag kang magagalit. Kasi minsan, ang bilis natin duminig, ang bilis natin magalit. Yung response mo, mas matulin pa sa isang kidlat na buumano. Iba pa niya, sumisingkad pa yung kamay, gumagano pa. Diba? Pakala mo si Ramon Zamora. Sa mga anak natin, di po ba? Minsan mabilis ang kamay natin. Di po ba? Mahalaga ang pananalita. At mahalaga po ang under nito. Kasi itong pananalita, ginagamit ito sa pangangaral, ginagamit ito sa pagtuturo sa sarili. Hindi pagtuturo sa iba, sa mali ng iba. Kaya tayo nangangaral, nagtuturo tayo para mag-correct lang, pero hindi siya para ibagsak. Dapat mong ibagsak yung sarili natin para matutong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Once na ikaw nagsalita sa kapwa natin, makinig kayo mabuti, makinig kayo, ito na ang dahilan na nagmamatas ka sa kanila. Ang sabi sa Romans chapter 12, verse 4 yata yun, huwag niyong isipin na mas mataas ka kaysa sa iba.
sapagkat binigyan tayo ng measure of faith, ng kanya-kanya panampalataya. Isang panampalataya, pero yung kakayanin mo lang, doon ka binigyan ng Panginoon. Mas mataas ang faith mo sa isa, ayayabangan mo siya. Mas marami kang alam, yayabangan mo siya. Hindi po. Mag-ingat tayo sa pananalita. Ano pa ang underline nito? Yung tang natin sa pangangaral sa ating sarili, pagsupli sa ating sarili, dapat sinasabihan ng sarili natin, mali. Ito tama, salita ng Panginoon, balik. Kaya yung faith natin lagi bumabalik doon kay Jesus Christ para maituwid po tayo. Ano pong under po niya? Hindi po ba meron tayong dila? Ano pong compost niya? Ba't may dila? Di po ba pag kumain ka anong 'di ba may different na taste tayo, 'di ba? Iba-ibang panlasa, 'di ba? May mapait, may maalat. Totoo po 'yan. Pero bakit kaya ganon? Bakit ko nilagay po ito? Mahalaga po 'yan. Kasi sa Bible may sinasabi na panlasa yung ginagamit na alat. Alam niyo po ba pinakamataas na natin, hindi sweet lang eh. Hindi sweet, mataas siya ng konti, pero ang alat ang pinakamatindi. Ang bilis natin malasa ng pagkain na maalat. Kahit matabang nga parang naalatan ka pa. Di po ba? Bakit kaya ganon ginawa ng Panginoon? Sinadya niyang gawin iyon sa tao. Para malaman natin yung inihanda niyang salita para tikman natin ang kanyang lasa. Tingnan po natin. In Matthew chapter 5 verse 6, talon po tayo sa 13. Meron po tayo kapatid. Mapalad ang nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Mapalad ang nagugutom, mintos ay kailangan mong kumain. At kailangan mong uminom. Pero yung tinutukoy ba dito literal? Hindi po ito literal na sinasabi ni Jesus Christ sa pagtuturo sa Mount Tabor. Ang turong ito, yung katwiran na sinasabi. Yung nag-hunger ka, nauuhaw ka sa paggawa na matuwid. Yung bibig ba natin, ginagamit natin ba ito na maging matuwid sa iba? Matuwid sa harapan ng Panginoon? O maaaring ginagamit ito na magpagmamatuwid sa sarili? Hindi naman ako kasamaan Nagko-cover up tayo. Hindi tayo lalabas na matuwid. Dapat sinasabi lang sa Panginoon, hindi po, ikaw po dapat ang tunay na matuwid na nasa akin. You are my righteousness. Kaya nauuhaw ka sa paggaya sa Panginoon. Kaya nahiramin. Verse 13, talunan po natin. Kasi ang context itong chapter 5 na ito. Bakit ginamit yung nauuhaw, nagugutom? Kasi may panlasa. Dapat alam mo yan. Dapat alam ng Kristiyano yan. Dapat alam ng sumusunod kay Jesus Christ yan. Ng followers si Jesus Christ, discipleship of Jesus Christ, kailangan alam po ito. Kayo ang asin ng lupa. Ang asin ba ginagamit sa lupa? Minto say, ikaw ginagamit sa mga katawang panlupa. Hello, sa kapwa natin ginagamit tayo. Amen po ba? Po pwedeng ang tao ay matabang, po pwedeng ang tao ay maalat, may lasa. Amen po ba? Sa pananalita natin, dyan tayo mabibingwit. Oy, Kristiyano yan, nagsalita. Oy, Kristiyano yan. Di po ba? Saan mo nahuhuli? Sabi nila yung isda. Sa bibig, di ba? Ang Kristiyano, nahuhuli sa salita yan kung Kristiyano yan o hindi, o sanggol. Sanggol man yan, o yan young men, o padring. Kasi pagka nahuhuli yan, baka may mga Kristiyano pa rito, nagmumura, mahuhuli kayo. Anak ka ng Diyos. Dapat ganon. O ba? Kasi minsan tayo nahuhuli. Paano tayo magalit? Nabibingwit tayo. Naku, nag-away na yung pamilya. Di ba mga Kristiyano yan? Taasan ng boses. Walang walang nagpapakumbaba. Mapalad
ang nauuhaw at nagugutom sa katwiran. Kaya nahihiramin. Yan po yung context. Sabi niya, sa lupa, ibig sabihin sa kapwa natin. Ginagamit tayo, kahit lupa tayo, makinig po tayo po lahat ay lupa. Pero kung ikay may lasa, dapat magamit ka ng ibang lupa. Magamit ka ng kapwa-tao. Tao natin. Kaya nahihiramin. Dapat nagugulat tayo, sabi ng tao sa atin, ay, hello po, ginagalang. Pero yung sabihan tayo, nako po, ay, inaatsyapwera ka, ibig sabihin, wala kang asin. Hindi tayo malasa. Amen po ba? Sabi niya, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Paano mo pa ipapanauli? Sinesiran mo ng gospel, isang araw nagalit ka sa kanya. Paano pa manunumbalik yung alat mo sa kanya? Hello? Noong una, tinuturo-turuan mo, sumunod na araw, nagkaroon na problema, hindi na. Paano mo pa siya may papanauli sa'yo? Paano mo pa mapapanumbalik siya sa'yo para maging sanay magkasama kayo sa hirap at ginhawa? Amen po ba? Sabi niya, wala nang ano pa mang kabuluhan kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Sa panahon nila, talagang ginagawan pa ng bakang asin pagka wala ng alat. Literal po yan, pero ang meaning po niyan, ipinapakita dapat maging salt tayo ng mundong ito. Kasunod po niyan, ilaw, di po ba? Asin at ilaw, di po ba? Yung Kristong tinanggap natin, dapat yun yung malasa sa atin. Amen po ba? Si Jesus Christ po tinutukoy po dito. Now, panlima. Ayoko na pong magpakatagal. Panlima po, yung salitang samyo. Sabi niyo po, samyo. Etong, ilong, di ba? Ito yung pang smell po yan, di ba? Gate po niya, gate smell po yan, di ba? Pag may naamoy ka, di ba? Ang sarap. Minsan may pagkain, yung aroma niya, wow, ang sarap. Di mo pa natitikma, ang sarap na. Di po ba? Alam niyo po ba, makinig kayo mabuti, bakit ginagamit po itong saan natin larawan, sinasalarawan dito? Dapat alam natin kung ano ang mabango sa Panginoon. Dapat tiyak natin yung master natin, ano lang ang pinakamabangong samyo para sa Kanya. Kasi in-order ng Panginoon di ba? Kawal tayo ng Panginoon. Bakit ito sarado? Kasi ito, hindi mo na dapat ipakita kung anong samyo sa labas. Hindi po open yan sa mundo. Hello? Mahalaga po itong posisyon na to. Bakit spiritual ay meron pong input po ito sa bawat Kristiyano dapat magsuot itong helmet of salvation. Sakop po niya yung pagsamyo. Hindi dapat tayo nahahalina sa mga amoy ng mundo. Hello? Kasi kaya sarado ito, yung samyo lang ni Jesus Christ ang naamoy natin, naging mabango siya sa Ama. Amen? Amen po ba? Mahalaga po ito, dahil ang panamyo ay napaka-sensitibong bagay. Pagka ikaw ay may odor, di ba ang sakit sa ilong? Alam niyo po ba, ang mundo ay odor po yan na masamang amoy. Hello? Hello? Pag tumingin kayo sa mundo, makinig kayo mabuti, walang ikagaganda ritong samyo para sa Diyos. Sa mundo nasabi ko. Yung worldly system, walang bango po yan. Yan po'y nakakasulasok. Tama ba yun? Kasulas-sulasok na amoy. Ang mabango lamang sa Diyos ay yung kanyang anak na si Jesus. Dapat alam natin na ito'y ginagamit natin para sa Panginoon. Ephesians chapter 5 verse 1 and 2, makinig kayo, kaya ginamit ko po ito, mahalaga po itong samyong ito. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. Gayahin natin ang Diyos. Ephesians chapter 6 verse 10. Finally, brethren, be strong in the Lord, in the power of His might. Doon tayo tumingin, may kapangyarihan po yun. Kasi bakit? Ito ang ating Panginoon, verse 2. Kaya ang mahalaga po yung magsitulad dito, verse 2. At magsilakad kayo, saan?
Ginamit na po dito magsitulad. Pangalawa, magsilakad. Sabi niyo po, magsilakad. Magsilakad sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. Alam niyo po ba ang mabangong samyo sa atin? Alam niyo kung sino? Si Jesus Christ. Hello? Makinig kayo, mahalaga po ito. Ito yung context niya. At ibinigay dahil sa atin ng kanyang sarili. Kaya napakabango niya sa atin eh. At ang kanyang sarili at nahain at handog sa Diyos upang maging samyo. Sabi niyo po, samyo. Sweet smelling aroma. Sinasabi nga ni Deacon Maud, madalas dito. Sabi niya, upang maging samyo na masarap na amoy. Kanino? Sa Diyos at sa atin. Hello? Dalawa po itong ginawa ni Jesus Christ. Kaya magsilakad tayo sa pag-ibig. Kasi si Jesus Christ, yung pag-ibig niya, inilakad niya. Inibig niya ang Ama, inutusan siya, sinunod niya dahil sa pag-ibig, dahil iniibig niya rin tayo. Kaya ang samyong mabango ay umalingasaw sa Panginoon, sa Ama. At ito na may tinanggap natin bilang isang kawal. Amen po ba? Kaya na tinanggap natin, alam natin na wala si Jesus Christ, walang mabangong samyo. Amen po ba? Kaya saan natin gagamitin ang samyo? Hinahanap dapat natin ito, yung ginawa ni Jesus Christ, para magtagumpay tayo sa etong helmet of salvation. Sakop po yan. Kaya napakahalaga po niyan. Sana may naintindihan po kayo. Pang-anim na points po natin. Tinapos ko lang po yung turbante ng kaligtasan. Napakahalaga po niyan. At yan po, ang shade po niyan, yung shield of faith. Covered po yan. Shade po yan. At pang-anim na points po natin, tabak ng Espiritu. Tatapusin ko po ito. Sword of the Spirit. Tabak ng Espiritu. Ano kaya pagkakagamit ni Apostle Paul dito? Bakit ito sinulat niya sa mga taga-Epeso at even right now sa atin as a church? Kasi sa church po ito. Ang context po nito sa church, ang Iglesia ng Diyos sa buhay. At gaya ng kawal, kasi mandirigma, meron dapat tayong tabak. Mahalaga ang tabak. At hindi lamang ito basta-bastang tabak. Mahalaga po, sasabihin ko ito sa inyo. Balikan ko po yung verse 17b to c. Kasi po yung verse 17a, yan po yung isuot natin yung turbante ng kaligtasan o magsikuha kayo ng turbante ng kaligtasan at yung kahuli-hulihan sa B to C. At ang tabak ng Espiritu, pangalawa, na siyang salita ng Diyos. Bakit kaya ginamit yung salita ng Panginoon, salita ng Diyos na tabak? Ang tabak ay ginagamit sa panghiwa. Ang tabak ay panggamit sa pampuksa. Makinig kayo, mahalaga po ito. Etong tabak na ito na hawak-hawak natin na salita ng Panginoon, dapat ito yung ginagamit natin sa ating sarili para itarak. Di patay tayo, sabi nyo siguro, no? Di patay tayo. Hindi po, mabubuhay ka sa salita ng Panginoon. Ang pinag-uusapan dito, salita ng Panginoon. Hindi po ito literal. Etong salita ito, gamit ito sa atin. Kasi ito yung Espiritu tinanggap natin, yung salita ng Panginoon, yung faith, salita ng Panginoon niya, nagtitiwala tayo dyan, dapat ina-applied natin sa ating sarili. Hello? Hindi ito panturo sa iba, sa kapwa. Hoy. Umayos ka. Hindi ganun. Ito'y panturo sa atin para matutunan natin magpakumbaba. Para matutunan natin mas mataas ang Diyos at mas mababa tayo sa ibang tao. Kasi ang pride, pag nakita natin, hindi mo itataas yung sword ni Jesus Christ na siya yung sandata ng Ama Dapat ito lagi tinuturo natin sa sarili natin. Dinidisiplina natin sa sarili natin. Kaya kalaban natin sa sarili natin Hindi tayo nagtuturo ng iba. Yung sword na ito, yung salita ng Panginoon na ikaw kapatid ang sama mo. Nagpipinpoint tayo ng iba.
tinuturo natin ng iba. Ituro natin sarili natin. Yung tabak nito, kaya mo nga binabasa. Kaya natin binabasa ito para sa atin. Can I hear amen? Hindi mo to inaaral, binabasa para ilaban sa iba. Ginagamit nila to sa pagkipagdebate din eh. Maling application. Nagkamali sila sa ginagawa nila. Kaya kung maging gusto mong tama at righteous, ito'y gamitin mo sa iyong sarili. Ang salita ng Panginoon, itutok natin sa ating lahat, sa ating part ng ating katawan. Anong sinasabi natin? O Satan, lumayas ka sa salita ng Panginoon. Hindi aalis yan. Lagi nandyan yan. Kaya tatakbo yan, ginagamit mo sa sarili mo. Naka-on guard po yan. Akin po ba? Minsan, lagi natin inaano yung diablo. Ginagamit niya yung wala na siyang ipin eh. Sa ating sarili may problema tayo, kaya tayo nagkakaganon. Sasabihin natin, diablo. Meron na nga tayong weapon eh. Ito ginagamit dapat ito, hindi po ito tinatabi. Kaya nahihiramin. Yung Bible natin saan nakalagay? Hindi, marami na akong kabisado, pastor eh. Ang galing mo naman. Memorize ko na po. Meditate day and night. Nabasa mo nga, kabisado mo, di mo naman minimeditate. Kasi may power ang meditation. Hello? Kasi pag nag-work na yung system niyan, mahirap pumasok ang kaaway. Kaya ito, ginagamit sa sarili. Kaya nga, sabi ng Bible, basahin po natin. Ang sabi, ang salita ng Diyos ay una, John chapter 1, verse 1 to 4, makinig kayo, ito'y buhay. Nang pasimula siya ay berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Verse 2. Mahalaga po yan. Si Jesus Christ, pinapakita po yan. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Verse 3. Bibilisan ko po. Ang lahat ng mga bagay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng mga ginawa ay hindi ginawa kung wala siya, yung salita. At yung Diyos, kung wala yun makinig kayo, dalawa po yun. Ang Diyos ay salita. Sa pasimula pa ay naroon ang salita, kasama ng Diyos sa salita, at ang salita ay Diyos. Dalawa po yun, Diyos at ang salita. Ngayon, walang bagay na dinilikha, kundi sa pamamagitan ng Diyos, sa pamamagitan ng salita, dahil Diyos po yun. Ngayon, makinig kayo, verse 4. Nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Sino daw ang ilaw? Yung Diyos, di po ba? Yung salita, di po ba? Ngayon, kung wala yon, wala tayong halaga. Hindi tayo magkakabuhay. Kaya nahiramin. Siya rin yung ilaw. Makinig kayo, pag nasa atin ang ilaw, ano mangyayari? May mangyayari sa atin na sumasa atin. Yung Diyos sumasa atin. Yung salita sumasa atin. Si Jesus Christ po yung nagkatawang tao sa verse 14. In Acts chapter 17, verse 28, tingnan po natin, sapagkat sa Kanya'y kayo'y nangabubuhay. Sabi niyo po nangabubuhay. Alam ko po ito, kanta po ito eh. In Him we live and move and have our being. In Him we live. Lahat tayo nabubuhay dahil sa Kanya. Lahat ng tao nabubuhay dahil sa ginawa ng Diyos. Pero iba ang ginawa doon sa loob, lalong mas makapangyarihan yon. Amen po ba? Sabi niya, nagsisikilos at nagkaroon tayo ng pagkatao na gaya naman sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula sapagkat tayo naman ay Kanyang lahi. Ibig sabihin, naglagay siya ng mga lahi para ipakilala at ikagilagilalas yung mga gawa niya. Para sambitin ang pangalan ng manlilikha. Amen po ba? Now, tingnan po natin, John 6:63, para medyo luminaw po. Salita ay Diyos. Ang Espiritu nga ang buhay, kasi sword of the Spirit di po ba? Para lumiwanag pa. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Makinig kayo, pag walang Word of God, ano mangyayari? Pag hindi mo tinutok sa sarili natin, ano mangyayari? Walang buhay. Pag tinututok mo sa iba, hindi ka mabubuhay.
Hello? Hello? Ginagamit mo na sa iba, hindi ka mabubuhay. Sa pangangaral lang. O kaya pag tuturo sa mga tao, hindi ka mabubuhay kasi ang salita ng Panginoon ay dapat bumubuhay sa atin. Amin po ba? Kaya tayo nang lulumot ng ihina, hindi natin tinututok yung salita ng Panginoon sa atin. Sabi niya, sa laman ay walang anumang pinakikinabangan. Ang mga salita ay sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Yung aral ni Jesus Christ at mismo si Jesus Christ ang aral na siyang buhay, na nagbibigay buhay, na siyang liwanag, na pag siya'y ginagamit natin, tayo'y mabubuhay. Tayo'y lalakas. Yung kapangyarihan niya magbibigay sa atin ng lakas lalo. Kasi yun ay buhay. Amen po ba? Gamitin natin po ito. Ito'y pag sinabing tabak, tingin natin dito pang-offensive, di po ba? Pang-sugod, di ba? Sa atin dapat natin unang gawin yun. Amen po ba? Dapat tinatapyas natin yung mga laman natin. Hello, hinihiwa natin yung mga impurity. Hello. Yung mga hindi kaaya sa Panginoon, dapat yan tinutusok natin. Lalo na doon sa ating pinag-aaralan, yung belt of truth, meron diyang part na nagagamit ng kaaway, dapat yan hinihiwa natin. Hello. Hello. Yan yung aral na sinasabi ng Bible. Kasi espiritu yan bumubuhay yan Nagbibigay buhay at bumubuhay yan, salita ng Panginoon Ngayon, pag tinututok mo yan sa sarili mo, natututunan mong supilin. Hello? Nagkakaroon ka na ngayon ng self-control. Kontrolado mo na. Amen po ba? Magiging sanay ka na doon. Sasanayin mo pa siya, hasayin mo siya. Kaya nga yung narrow road, mas maganda Hello? Kaysa sa wide Di po ba? Lahat makakapasok, gusto mo Yung laman mo, gusto Kaya di makakapasok ng langit yan Yung sumusupil sa sarili, yan na makakapasok. Kasi yan yung perfectness, fit po yan doon sa narrow road. Amen po ba? Kaya para magkasya tayo doon, tanggalin natin yung mga bagay na hindi nakapagpapalugod sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga panghiwa yan double-edged swords po yan. Salita ng Panginoon, ayon sa babasahin natin mamaya. Ito'y panghiwa sa ating belt of truth. Breastplate of righteousness, ano yung pagmamataas sa ating sarili? Yung self-righteousness. Dapat yung righteousness of Jesus Christ ang titignan natin. Yung pitchad natin, dapat yung pangangaral natin sa Ebanghelyo kay Jesus Christ. Hindi pangangaral natin sa ating sarili. Makinig kayo sa akin kasi ako'y sinugo. Hindi na si Kristo na itaas. Amen po ba? Mahalaga po yan. At itong sword of the Spirit na ito, kumokonect sa shield of faith. Kaya nga sa mandirigma, merong kalasag, merong espada. Di po ba? Hindi makaka-penetrate yung yung nagliliyab na suligi ni Satanas. Yung mga pandaraya niya sa mundo. Di ba? Napag-aralan po natin yan. Ang salita ng verse, Hebrew chapter 4, babasahin ko na po ito. Hebrew chapter 4 verse 11 to 13. Magsipagsikap nga kayo sa pagpasok sa kapahingaang yaon, upang wag marapa ang sinuman. Sabi niyo po, wag marapa. Ang context po niyan, magsipagsikap. Ibig sabihin, sikapin natin makarating. Meron tayong dapat na, ano ba yan, tawag dyan? Yung kagustuhan, eagerness na makapasok. Nagpupumil ka pumasok. Kaya pag gusto mo magpupumil, marami mababakbak sa iyo di po ba? Kasi maliit lang yung daan na papunta ng kapahingahan Marami matatanggal sa atin pag nagsisikap tayo. Sabi niya diyan, kapahingahan yaon upang wag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Verse 12, tingnan po natin. Sapagkat ang salita ng Diyos ay, bakit niya sinundan ito? Kasi nga, sa verse 11, pinapakita doon, magsikap tayo. Pag di nagsisikap, walang mangyayari.
Kristiyanong sabi ni Papa, rocking chair. Linggo ngayon, nakaganyan. Bukas sa mundo. Paano tayo makakapasok sa kapahingahan? Kaya hindi nakakapagpahinga ang mga Kristiyano sa isip, makinig kayo mabuti, kasi nga ang isip niya hindi nakapokus sa salita ng Panginoon para itutok niya yung sarili niya. Itutok natin yung sarili natin dito. Sabi niya, bakit kaya? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Marami kasabi ito, 2 talim ito para kay Satan daw, tsaka sa atin. Dapat sa atin lang. At itong salitang ito, ginagamit ito sa pangangaral lang. Kasi di naman kailangan ni Satan ng salita ng Panginoon eh. Alam niya nga ito eh. Hello? Alam niya rin na defeated siya eh. Di po ba? Anong gagamitin mo sa kanya? Hindi. Salita ng Panginoon gamitin natin. Kasi pag ginagamit mo to, sinasabi mo na sa kanya, pinapamukha mo na rin sa kanya. Hello? Kahit di mo na sabihin. Sa mga action mo pa lamang, talo na siya. Hello? Sabi niya, 2 talim na bumabaon hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu. See? Kailangan yan doon sa loob-loob natin, dapat sa isipan natin eh. Sa pinaghihiwalay ng isip natin eh. Laman at buto natin eh. Sabi niya dyan, sa kaluluwa at espiritu, mga kasukasuan ng mga utak na madaling kumilala ng pag-iisip at mga haka ng puso. Pinapakita dito pag ang salita ng Panginoon na nababasa natin, ina-apply natin, ano nangyayari sa isip natin? Di ba natatanggal po doon yung mga sa isip natin na parang pangit, yung wrong thoughts, pangit na kaisipan? Di po ba? Di po ba? Yung helmet of salvation, kaya nga kailangan itutok mo rin yan dyan eh. Hello? Hello? Para yung espiritu na nandiyan dyan, na maaaring dapat alisin na masama, maaalis yan dahil yung espiritu ng salita ng Panginoon ang siyang nagpe-penetrate. Kaya nahihiramin. Mahalaga yung position. Kaya itong sword of the Spirit, napakahalaga ito para gamitin natin. Kasi ito, pantutok ito sa atin. Hello? Yun lamang po, napakadali lang naman po yun. Verse 13. At walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ang salita ng Panginoon, ihahayag nito kung anong kalalim-laliman ng isip ng tao. Even sa ating sarili. Kaya ito ginagamit natin sa ating sarili. Para magamit ito sa atin, para makilala ng Panginoon kung ano laman ng ating espiritu. Kung ano ang laman ng ating isip, ito ba'y nagbibigay lugod pa ba sa Panginoon o hindi? Pag hindi, isesettle niya po yan na salita ng Panginoon. Bakit? Tinututok natin eh. Nagpapasakop tayo sa salita ng Panginoon eh. Kaya surrender po yung kaisipan na pangit. Kaya nahiramin. Sabi niya, mahayag sa kanyang paningin, ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niya ang ating pagsusulitan. Hindi ka nga gumagawa ng masama sa kapwa. Ang isip mo naman masama. Hindi naman nakikita isip eh. Di po ba? Po pwedeng nagtatangka lang yan. Hindi gumagawa. Di po ba? Pero madumi isip. Kaya kailangan ng salita ng Panginoon. Kailangan ng sword of the Spirit. Para mahiwa yung mga pangit po dyan. Para ang pagtingin natin sa Panginoon lalong maging matalim at matalas tayo sa ating paglilingkod. Amen po ba? Yan o, napakalahayag na hayag sa Panginoon yan. At ipagsusulit natin yan. Kaya dapat isinusuko natin ang ating kaisipan sa Panginoon. Pinagpapasakop natin sa salita ng Panginoon. Sword of the Spirit na makapangyarihan po yan. Yan po yung nakapagpapabago sa tao. Yan ang ginagamit ng Panginoon para ang tao ay tumanggap sa Panginoon, tumanggap sa Kanya. Pag naglagay ang Panginoon ng faith, tatanggapin mo siya. Bakit? Yung salitang ipinangaral ay para yung magkabilay talim. Sumusuot po yan sa hanggang sa pinagkakahiwalayan ng kaluluwa at espiritu. Nakatataho ng isip ng tao, nakakabatid ng isip ng tao. Kaya yung mga pangit niyang thoughts,
isusuko niya sa Panginoon, magbabalik loob sa Panginoon yan. Amen po ba? Lastly, conclusion, sa part na ito, siguro sa susunod ko na ituturo yung isang part yung sa panalangin. Siguro hindi na tayo umabot. Susunod na lang po. Kung may chance pa po tayo. In 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 6, ito po ang sabi. Sapagkat bagamat kami ay nagsisilakad sa laman, ay hindi kami nagsisipagbakang ayon sa laman. Makinig kayo, si Apostle Paul at ang kanyang mga kasamahan, sila Apollos, yung sinasabi sa context na yan, yung mga tagapangaral ng panahon niya, kasama niya po yan, hindi sila nagsisilakad sa laman. Bakit sinabing laman? Yung kagustuhan nila ang nasusunod. Di ba, sinabi sa Korinto, sinusupil niya sarili niya, di ba? Kung sakali akong mangaral, baka ako'y takwil. Kaya siya, self-control, nagsusupil po siya. Yung tabak na hawak niya, hinihiwa niya sarili niya. Kaya yung sword of the Spirit, napakahalaga po niyan. Sabi niya, verse 4, kasi pakibakan natin, hindi laman at dugo, di ba? Hindi sila nakipagbaka sa laman. Sabi niya, sapagkat ang mga sandata ng aming pakipaglaban ay hindi ukol sa laman. Sabi niya po, hindi laban sa laman. May sandata sila na ginagamit, sila Apostle Paul, mga tagapangaral. Makinig kayo, mahalaga po ito. Ito'y application ng buhay natin. Hindi dapat tayo nabubuhay sa laman. Yun ang una. Kasi sa context na yan, maraming kasabi, sila'y nangangalakal sa salita ng Panginoon. Sila ay hindi tunay na tagapangaral. Sinasabi na Apostle Paul, hindi kami lumalakad sa laman. Sapagkat ang sandata namin ay sa aming pakipaglaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos. Makinig kayo ha. Hindi po ito sa tao nila sinasabi ha. Makinig kayo. Ito'y sa harapan ng Diyos sila tumitingin at sa kanilang sarili. Take note nyo po ito. Hindi kami nakikipaglaban sa laman. Ibig sabihin, itong sarili namin, hindi namin ito kinakabuhay para sa aming sarili. Ang sandata namin na pakipaglaban ay ito, sa harapan ng Diyos, may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. Ano kaya itong kuta na sinasabi dito sa context dito? Marami nagsasabi sa kanila sila ay huwad na apostol, huwad na tagapangaral. Pwede rin mangyari ito sa atin. Pwede magsabi sa atin, huwad. Huwad ka. Huwad kang lingkod, huwad kang pastor, huwad kang tagapaglingkod. Pwede mangyari po sa inyo yan at sa akin. Makinig kayo. Pero hindi tayo nakipaglaban sa laman. Makinig kayo mabuti. Ipakita natin yung sandata sa harapan ng Diyos na sinusuot natin. Sa harapan ng Diyos, dapat ginagamit natin yung salitang meron siya. Na nasa atin. Verse 5, kapatid. Para maintindihan natin. Na siyang gumigiba ng mga maling haka. Sinasabi niya rito, yung maling haka. Marami nagsasabi sa atin na ganyan, yung haka nila, pero patunayan natin. Alam mo po ba, may mga tao, ibang haka sa isip nila sa atin? Hello, mali ang kaisipan. Yung mind perspective nila, twisted ng mundo. Kasi bakit? Galing sa mundo ang kaisipan na iniisip nila. Pwede rin maging tayo mga Kristiyano, maging ganon. Pero ano papatunayan dito? At ang bawat bagay na matayog sa karunungan ng Diyos at bumibiyag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Sad to say, tayo mga Kristyan, bakit wala tayo naaakay? Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? May problema sa atin. Hindi tayo tumututok ng sword sa atin. Ano nakikita ng tao sa atin? Ano nakikita ng kapwa natin tao? Anong kita ng mga natin mahal sa buhay? Ng kapitbahay, anong tingin sa atin? Makalaman yan eh. Sabi ni Apostle Paul, sabi niya, hindi kami nagipaglaban sa laman. Hello?
Kaya mahirap tayong bumihag. Kahit anong pangaral natin, hindi tayo makabihag para tumamlima kay Jesus Christ. Yung sandatang gamit-gamit natin ito, bumabalik sa atin na mali. Hindi natin ina-apply. Help me, Lord. Kaya hirap tayo. Pamilya natin, hindi natin matangay sa harapan ng Panginoon. Kasi bakit? Hindi natin mabihag sila sa pag-iisip ni Kristo. Kasi hindi natin sinusunod si Kristo. Hindi natin ginagawang pattern si Jesus Christ. Ang ginagawa natin pattern, yung mundo, ginagaya natin. Amen po ba? Yun yung sistema na nangyayari sa mga Kristiyano ngayon. Kaya mga Kristiyano ngayon, walang talim ang salita sa pangangaral. Walang talim ang salita sa pagsasalita na ang buti ng Panginoon. Ang Diyos ay mapagbiyaya. Ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay banal. Lalong lumakas ang Di po ba? Kasi bakit? Tayo may problema. Kasi ayaw natin itong isaksak sa atin. Sword of the Spirit. Ito'y para sa atin. Hindi mo naman ito babasahin para sa kanila Para sa sarili natin ito. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaligtasan buhay na walang hanggan. Iligtas din natin yung buong katauhan natin. Amen po ba? May part tayo, iligtas ang ating sarili, yung katawan natin, para i-glorify si Lord. Kaya nahihiramin. Kaya hindi sila tumatalima sa Panginoon kasi tayo ang problema. Kasi ayaw natin magsaksak. Ikaw nga, sinasabi mo, hindi mo naman ginagawa Di po ba? Yung mga anak natin, sabihin natin, anak, huwag kang huwag kang magsusugal. Nakikita tayo nagsusugal. Anong talim natin? Kaya nahihiramin. Anak, huwag kang magla-nightclub. Ikaw, nakikita ka, nasusulyapan ka, sinasabi ng barkada, nasasabi pa. Hindi man nakikita, nasasabi ng ng ibang kaibigan, yung papa mo, nakita ko nasa nightclub. Christian yan. Di po ba? Masasabi ba natin, natatalima sila sa Panginoon? Paano natin sila mabibigay? Yung sandata ko, hindi pa iba kasalaman. Yung mga matataas na isip nila, kaya tayo hindi natin mabihag sila sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Yun ang problema natin. Application sa atin. Self-applications, pagsusupil, self-control. Self-control tayo. Amin po ba? May verse pa po tayo. Verse 6, last po. Ang sabi niya, nakikibaka kami hindi sa laman, kundi sa mga haka, matatayog na kaisipan, upang tumalima kay Jesus Christ. At ito kami. Dapat ito tayo. Ito yung conclusion. Dapat ito tayo bilang isang Kristiyano na nangahanda. Sabi niyo po, nangahanda. Lord, gutom na po ba sila o wala nang halaga sa kanila salita ng Panginoon? Basahin po natin sabay-sabay. Go. Nanganganga. Sali po. Parang kayo nanganganga. Puro na kayo nganganga. Basahin po natin sabay-sabay. Ito po, conclusion po ito. Para sa atin po ito. Nakikilabang kami sa hindi laman at dugo. Ang sandata namin humaharap sa Diyos sa mga mataas na haka at matatayong na pag-iisip para sila'y mabihag sa pagtalima kay Kristo. Dahil ito, basa, go! Sino yung sumusuway? Kaya ito kailangan i-apply natin. Kaya sila mahatak natin yung mga sumusuway sa Panginoon dahil nakikita sa buhay natin. Yung sandatang dala-dala natin. Gamit-gamit natin. Hindi nakatabi. Nasa sa atin mismo. Yung salita ng Panginoon, tayo mismo. Ikaw na mismo yung sandata ng Panginoon, ginagamit ng Panginoon sa pakikipaglaban, pakikipagbaka. Para kung maganap na ang inyong mga pagtalima. Pag naganap ang pagtalima natin, para tayo naghiganti sa gawa ng dyablo, yung gawa ng laman di po ba? Hello?
At sa mga nag-iisip din sa atin na hindi maganda, mawiwin sila ng Panginoon. Bakit? Nakita sa buhay natin. Amen po ba? Nakilala ang Panginoon dahil sa ginagawa natin. O nakilala ang Panginoon na hindi kagandahan sa buhay natin. Ang Panginoon, punong-puno kagandahan eh. Di po ba? Amen po ba? Sana ganun din naman po tayo. Hindi nagmamakaawa ang salita ng Panginoon. Tandaan niyo po yan. Hindi sinasabi dito, please na makinig kayo. Hindi. Makinig kayo sa hindi, kayo ang magsasuffer o kayo ang magkakaroon ng joy. Great joy. Great joy pag ginagamit natin. Pag ginagamit, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. Kaya nahihiramin. Nawa ang aral na ito sa umagang ito ay nagbigay liwanag sa atin kung gaano kaalaga ang 6 na bagay na ito. Belt of truth, breastplate of righteousness, feet shod with the preparation of the gospel of peace, shield of faith, at saka yung helmet of salvation, at yung sword of the spirit bilang 6. At pang-7, sa susunod na po yun. Nawa, meron po tayong natutunan. God bless you all.